So mga sangkay, mayroon pong bagong upo ngayon na supreme leader na ang Iran. Ang problema mga sangkay, target na naman po siya ng bansang Amerika. At eto nga po mga sangkay, may nangyari na naman pong masama sa bagong supreme leader ng Iran. Ano bang nangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? Muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Ito po ay Pandaigdigang Balita, mga sangkay natin pag-uusapan ngayon. At ayun nga po mga sangkay, meron po tayong update tungkol po dito sa Iranian Supreme Leader. New elected po ito mga sangkay. Ito po yung pangalawang anak ng dating Supreme Leader na pinatumba ng Amerika at Israel. At ngayon mayroon pong report mga sangkay na may nangyari nga pong masama sa taong ito. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe guys sa ating YouTube channel, check nyo po sa baba. Sa video na to, makikita nyo po yung subscribe button. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Siyempre sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, eto na nga. Pag-usapan po natin ito. Kasi masyado pong matunog itong usapin patungkol po dito sa Iran, no? Grabe itong nangyayari ngayon mga sangkay. So ayon po kasi dito sa report, no? Ito breaking news po ito mga sangkay. Ayon dito, Iranian TV admits na itong bagong upong supreme leader nila ay mayroon pong matinding tama dahil po sa pag-atake ng Amerika at Israel. Tandaan po natin mga sangkay, ang Israel po ay may mga Mossad. Itong mga agent po yan na kaya pong pumasok sa kasulug-sulugan ng Iran mga sangkay. Sabi pa nga po ng mga impormasyon na nakakalam po natin, mas malala pa daw po ang abilidad nito kaysa sa mga CIA. Ganun daw po kagagaling ang mga ito mga sangkay. At ayon dito, kinumpirma daw po ng Iranian television na ang kanilang bagong upong leader na itong si Mojtaba Khamenei ay seryosong tinamaan nga mga sangkay ng kung anumang pag-atake nitong Amerika at Israel. So sa madaling sabi, siya na po ngayon ang bagong target. So I'm sure mga sangkay, kabado na din po ito. Kinakabahan na rin po ngayon itong Iran sa posibleng mangyari sa buhay nitong bagong upong leader. Kasi mga sangkay, ang gusto po talaga ng US, no, maging involved sila sa kung sino ang i-elect na new leader. At hindi na po ito magiging dictator na kagaya po ng ginagawa nila. Kasi itong rehimen nila, mga sangkay, talagang namang diktador po ito kung titingnan po natin no? Masyado pong mahigpit, mas delikado po, kawawa yung mga Kristiyano, pinapahirapan mga sangkay. So talagang nakakabahala kung iisipin po natin mga sangkay itong sitwasyon ng mga tao doon. At alam nyo ba, ilang linggo lang nung nagkaroon ng massive protest doon po sa Iran, kasi nagsimula po yan nung mga katapusan ng 2025 up to 2026 nitong January, bago po sumiklab itong digmaan. Ilang linggo lang mga sangkay, yung massive protest, massive din po, o sandamakmak ang pinatumba. Isipin nyo, ayon po sa huling update tungkol dyan, nasa 40,000 na mga tao ang ipinatumba ng tatay na ito sa loob lamang po ng ilang linggo. Ganun po kalala mga sangkay ang ginagawa sa mga Iranian. Kaya hindi na po nakapagtataka kung bakit itong mga ito umalis na po ng kanilang bansa, no? Umalis po sa Iran. Nagpuntahan po sa Amerika, sa Europe mga sangkay, and now they are celebrating. Sila po ay mga Iranian mga sangkay na mga tumakas na, nandun na po sa ibang bansa. Pansinin nyo yung mga mukha, di ba? Mga Iranian po yan, mga sangkay, mga Persian. Tandaan nyo din po, ang
mga taga-Iran ay hindi po talaga sila Arab. Sila po ay mga Persian. At way back 1976, if I'm not mistaken, at that time, ang Iran mga sangkay o Persia ay isa pong monarchy. Meron po silang hari. Meron po silang queen. Meron po silang prinsipe. Pero after that, mga sangkay, na bago ang lahat, nagkaroon po ng Islamic Republic. Tama ba? Islamic Republic, mga sangkay, yung tawag doon. Nagbago po ang lahat kasi naging radical Islam po itong mga sangkay. Kaya yung mga tao dyan, kita nyo, nag-alisan na po sila ng kanilang bansa, nanirahan na po sa ibang lupalop ng mga lugar sa buong mundo. Kita nyo mga sangkay, masayang-masaya sila, oh, na pinatumba yung kanilang supreme leader. Ayan, oh, tingnan nyo yung mga mukha, mga Iranian po yan, mga sangkay, oh. Oh. Diba? So ngayon, ang bagong target po ay itong bagong na-elect mga sangkay na supreme leader. At ito nga po mga sangkay ang balita tungkol dyan. Tens of thousands took to the streets of war-torn Tehran, a rally planned by the regime. So para po sa inyong kaalaman, ang kanilang leader ay may mga loyalista po. At ito po yung mga loyalist nila. Mga radical Islam po ang mga yan. Mga sangkay. Pero, ayun nga po sa report, nasa 60% daw po ng mga Persian or Iranian ay mga Kristiyano na. Mga sangkay. Converted into Christian. Kaya nga lang pinapahirapan sila mga sangkay. Kaya ang iba, sa ilalim ng lupa nagsasagawa ng mga pagsamba, nasa mga liblib na lugar, mga sangkay. Pero, mostly sa mga Iranian o Persian, mga sangkay, ayaw po sa kanilang gobyerno. So ito mga sangkay, itong nakikita natin na bilang, of course, meron pa rin po mga loyalista itong kanilang regime. For the regime to celebrate its new supreme leader. I am happy, says this woman. This will make them fear the name of Khamenei once again. Mujtaba Khamenei, the second son of the former Ayatollah, is... Yan po ang bagong leader nila mga sangkay na ngayon target na ng Amerika. At hindi na po ako magtataka kung anumang oras mula ngayon. Nakita nyo mga sangkay, di ba? Napinsala na nga po siya sa mga pag-atake pa lang ng Amerika at Israel. At hindi na rin po nakapagtataka kung sa susunod na mga araw, bubulagta mga sangkay. Is now in control of the Islamic Republic after his father, as well as his mother, wife, and child were... Ngayon mga sangkay, tingnan po ninyo, yung mga Persian o Iranian nagpapasalamat kay President Trump. Look what the beautiful people out here. They're all shining. Kasi ninyo mga sangkay, 'di ba? Iba yung nila, iba yung mukha nila talaga sa ibang mga Arab countries diyan sa Middle East. Kasi nga po sila po ay Persian, mga sangkay. Para sa kanila, si Donald Trump ay bayani. Kasi nirescue po sila mga sangkay. Ito pa, pakinggan po natin. But I gotta take a minute. I need to dedicate this fight. My people in Iran. Siya po ay Iranian mga sangkay, isang UFC fighter. I know you're struggling. I know you're fighting for freedom. I know it's a tough struggle. I want you guys to know we're praying for you and we love you. Let me tell you one more thing. This might be the most important thing you'll ever hear. There is true freedom. A freedom that no one can take from you in the name of Jesus Christ, the Son of God. Don't ever forget that. If you remember one thing I say, remember that. Diba? Iranian mga sangkay. Pero believer na po. Follower na po ni Jesus Christ. Hindi po siya Islam. Alright? At ito mga sangkay, nagse-celebrate sila. Tingnan po natin. Kung nag-aakala, imbes na magalit sila sa US at Israel, nagse-celebrate po sila ngayon. Mga Iranian, mga sangkay. So, for them, mga sangkay, si Donald Trump po ay isang bayani. At ayan po yung kanilang talaga paniniwala, mga sangkay, na bayani po si Donald Trump. Dahil siya lamang po ang kaisa-isang presidente na nag-rescue
sa kanila. Alright? Well, abangan po natin ang kahantungan ng digmaang ito. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sankey Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.